Ang construction worker na may sira at maruming damit ay pumasok sa isang luxury hotel at nilait siya ng lahat. Isang abalang tanghali noon sa employment office kung saan ang lahat ay nakahanda na para sa kanya-kanya nilang oportunidad. Kabilang dito ang isang lalaki na nasa 20 taong gulang. Nagsisikap na makahanap ng mapapasukan dahil sa labis na pangangailangan. Ang kanyang ina na si Miss Miller ay may karamdaman. Pilit na lumalaban sa sakit na terminal cancer. Marahil Diyos na lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan na lamang magtatagal ang kanyang buhay. Si Josh ay walang ibang hiniling kundi ang kalakasan ng kanyang ina, mabigyan ito ng pag-aalaga at pagmamahal sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Pero hindi madali ang lahat para sa isang gaya ni Josh na hindi nakapagtapos ng elementarya, dahilan para mauwi ito sa pagkukonstruksyon sa murang edad. Madali siyang makapasok ng simpleng mga trabaho noon pero sadyang nilamon ang kanyang buong taon ng kamalasan. Ang babae sa employment office ay tinitingnan siya noon ng may awa. Wala pang trabaho sa ngayon ang tumutugma sa iyong profile. Alam kong mahirap ito para sa isang taong nakapasok lamang ng mid-school, lalo na sa iyo na elementarya lamang ang narating. Tiyak na magiging mahirap sa iyo ang lahat, pero huwag kang mag-alala. Nasa akin ang kontak mo. Pag nakakita kami ng opening na para sa iyo, ay agad ka naming tatawagan. Walang pwedeng magawa si Josh kundi ang umasa. Kailangan niyang magpakalakas para sa kanyang ina. Nais niya sanang makapag-uwi man lang ng mabuting balita sa kanyang ina, pero gaya ng mga nakaraang araw ay wala siya ngayong maibabalita. Sa kabila ng kanyang kahinaan ay nagawa pa rin ni Mrs. Miller na mapaghandaan ng cake ang kanyang anak. Nakahingi si Mrs. Miller ng ilang sangkap sa kanilang mga kapitbahay para lamang may makain ang minamahal niyang anak sa pag-uwi nito. May ngiting natanong si Josh ng kanyang ina patungkol sa kanyang paghahanap ng trabaho at nang sabihin niyang nabigo siya ay pinaglaanan pa siya ng kanyang ina ng yakap imbis na pagkadismaya. Huwag mong alalahanin iyon anak, may pension pa naman akong makukuha. Hindi man sobra yun ay sapat na rin para sa panandalian nating pangangailangan. Pilit itinatago at hindi pinapahalata ni Mrs. Miller ang kanyang karamdaman at iniindang sakit. Para hindi na mabigyan pa ng dagdag na alalahanin si Josh na hindi man magsalita ay alam naman ang tunay na kondisyon ng kanyang ina. Itago man niya ito o hindi sabihin. Bilang anak ay nais niyang mabigyan ng kanyang ina ng komportabling kalagayan sa buhay. Pasensya ka na anak, hindi ko nagawa ang tungkulin ko bilang isang ina. Hindi kita nabigyan at napaglaanan ng magandang buhay. Wala akong nagawa. Si Josh naman na napupuno ng pagmamahal at pag-unawa sa kanyang puso ay agad namang tumugon. Ma, ang pinakamagandang regalo na pwedeng matanggap ng isang anak ay ang magkaroon ng isang ina na kagaya nyo. Huwag niyo pong sisisihin ang sarili nyo. Ako po ang pinakamasayang anak sa buong mundo. Aniwala ka sa akin anak, na kahit nasan man ako ay lagi kitang babantayan. Makalipas ang 2 buwan matapos ang emosyonal na pag-uusap ng mag-ina ay ganap nang yumao ang ina ni Josh. Ngayon ay mag-isa na lamang siya, wala nang magulang o sino mang kapamilya. Nakamtan na rin ni Mrs. Miller ang kapayapaan at kapahingahang kanyang inaasam. Para kay Josh, ang paglalakbay niya ay malayo pa sa pagtatapos. Dahil sa kawalan ng hanap buhay ay naging mahirap sa kanya ang makabayad ng renta sa kanilang inuupahang apartment. Dahilan para mabigyan siya ng kanyang landlord ng 2 linggong palugit para makabayad o maging evicted. Naging masikap si Josh sa paghahanap kung saan nagawa niyang makapagpasa ng resume sa kahit sangmang trabaho na pwede niyang mapasukan. Pero nabigo lamang siya sa lahat hanggang sa dumating ang araw kung kailan nagtungo siya sa isang job site. Suot ni Josh noon ang pinakamaayos niyang kasuotan. Nagawa din naman ni Josh makapasok bilang isang trabahante at wala siyang ibang nasa isip nun kundi ang magkapera para makaraos ang kanyang mga bayarin lalo na't ang palugit ng renta ay 4 na araw lamang. Pagsapit ng tanghali, oras ng lunchtime ay hindi pa nagawa ni Josh na kumain. Naupo na lamang siya sa isang pwesto at nagpahinga. Sa pagnanais na makatipid, ilang sandali pa ay tumunog na ang kanyang phone na agad naman niyang sinagot. Good afternoon, tumatawag kami dahil natanggap na namin ang iyong resume. Pwede na kayong magpunta sa amin for interview. Sambit ng babae sa kabilang linya. Labis siyang naligayahan
Pero ang problema ay kailangan niyang makarating agad doon sa loob ng 2 oras. Tinanggap na rin agad ni Josh ang trabaho kahit hindi pa nito alam ang pangalan ng kumpanyang kanyang pinapasok. Sinalo naman si Josh ng kanyang mga kasamahan para makaalis na rin agad-agad. Ang gusali kung saan magaganap ang interview ay malapit lamang kaya't nagawa niya itong takbuhin at dahil sa labis na pagmamadali ay nawala sa isip niya ang kanyang ayos at kasuotan. Sadyang nadumihan na ang kanyang kasuotan na medyo may kalumaan na din. Ang gusali kung saan magaganap ang interview kay Josh ay isang hotel sa tabi ng dagat. Isa sa pinakamagarang lugar sa kanilang syudad na pinupuntahan ng mga artista at sikat na football players. Nagtataka siya sa paraang hindi naman siya ang nagbigay ng resume doon pero papaano nilang siya ay nahanap. Bagamat nagdududa sa kung ano man ang nangyayari ay inisip ni Josh na ito malamang ang magiging panimula ng maganda nilang paglalakbay. Nakahanda nang harapin ni Josh ang lahat ng pwede niyang mapagdaanan. Naisip na lamang niya na baka ang employment agency noon na kanyang napuntahan ang nagpasa ng kanyang kontak. Pero nakakapagtaka, bakit nga naman siya kakailanganin ng isang eleganteng hotel? Nasa harap ng gusali si Josh at labis siyang kinakabahan. Humihinga na lamang siya ng malalim at buong tapang na pumasok. Sa sobrang kinis ng sahig sa loob ay nakikita niya ang kanyang refleksyon. Naglakad si Josh papuntang reception area. Dala ang mabigat na pagkakaba sa kanyang dibdib. Ang malaking lalaking security guard naman doon ang humarap sa bata. Sa pagsasabing baka nagkakamali umano ito sa lugar na kanyang napuntahan. Hindi po, sagot naman ni Josh. Kahit naman hindi tumatanggap ang lugar na ito ng mga katulad mo? Si Josh ay hindi na nagawang makasagot. Sinubukan niya maghanap sa paligid ng tulong pero ang natunghayan niya ay mga seryosong mukha, pagbubulungan at pagkakatuwaan ng mga naroroon. Nagagawang marinig ni Josh ang ilang pagbubulungan gaya ng kung ano ang kanyang amoy o gaano kadumi ang kanyang kamay. Ang presensya ni Josh ay labis na bumabagabag sa mga naroroon. Nakahanda na rin sana ang mga gwardya na bitbitin siya para ilabas. Nang isang babaeng nakaeleganteng kasuotan ang humarang sa kanila at umeksena. Natunghayan ko at nadinig ang bawat pangyayari. Ni hindi mo man lang sinubukang tingnan sa reception desk kung may appointment talaga ang binatang ito o wala. Wika ng babaeng sa gwardya na yun. Na sinubukan naman ding mga tuwiran. Pero ma'am, gayon pa man ay hindi na siya pinagsalita ng babae. Sa halip ay tiningnan na lamang ito ng seryoso. Agad na ring umalis ang guard matapos mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Nagpaalam na ito para na rin suriin ang reception desk. Ang babae naman ay nagbigay ng tuon kay Josh ng may ngiti. Hello, ako nga pala si Allison. Pagpapakilala ng babae. Si Allison ay isang babaeng negosyante mula sa kabilang syudad na madalas nananatili sa hotel na yon sa tuwing ito ay napapadaan. Dito na rin nagawang maibahagi ni Josh kay Allison ang kanyang naging sitwasyon, ang patungkol sa kanyang ina sa paghahanap niya ng trabaho hanggang sa kung anong nangyari sa kanya ng araw na iyon. Nakinig naman din ng mabuti si Allison. Alam kong hindi naging madali ang lahat sa'yo. Isa kang malakas na binata. Medyo nahiya naman si Josh sa pagpupuring kanyang nadinig mula kay Allison. Pero bago pa siya makatugon, ang gwardya ay dumating na kasama ang isa pang babae. Nakilala mo pala si Allison, ang isa sa pinaka-espesyal naming bisita. Ako nga pala si Elizabeth at ako din na nag-imbita sa'yo para sa interview na ito. At humihingi nga pala ako ng paumanhin sa inasal ng aming security guard. Sisiguraduhin naming may kaparusahan ang kanyang nagawa. Ang gwardya ay bigla namang ninerebyos at namutla. Si Elizabeth naman ay sinamahan ng binata papuntang elevator. Lingid sa kaalaman ni Josh na si Elizabeth ang kanang kamay ng may-ari ng hotel. Sumunod lamang si Josh kay Elizabeth nang dahil sa presensya nito ay nawala ang kanyang kaba. Nang makarating na sila sa opisina ni Elizabeth ay agad na nilang sinimula ng interview. Tinanong si Josh na may kinalaman sa kanyang personalidad, edukasyon at anumang karanasan sa pagtatrabaho. Si Josh naman ay naging tapat. Sinagot ang lahat ng totoo at may katapatan. Pero nawawalan pa rin siya ng pag-asa sa pag-iisip na hindi naman siya kailanman magiging kwalipikado sa trabaho. Pero nasurpresa siya sa kanyang nadinig. Tanggap ka na.
Pwede ka nang makapagsimula bukas. Si Josh ay napatulala na lang sa labis na pagkasorpresa. Totoo yung nadinig mo. Ba't parang nagugulat ka? Pwede ka nang magsimula kahit ngayon kung kaya mo. Huwag ka nang mag-alala, may mga uniforme kang pwedeng maisuot dyan. At pwede ka ding maligo bago mo yon suotin. Pagkatapos ay bumalik ka dito at aking sayong ipapaliwanag ang lahat. Si Josh ay agad nagtungo sa locker room kung saan naroroon ang kanyang susuotin. Sabay naligo na ito at nagbihis kahit na nabibigla pa rin sa magandang oportunidad na biglang nailaan sa kanya. Pagkatapos ng lahat ay inilahad na ni Elizabeth sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang gawin, gaya ng pagsasaayos ng pintuan at ilang pang gamit sa kwarto ng may-ari ng hotel na si Mr. Simon. Bagamat kinakabahan ay sinimulan na ni Josh ang kanyang gawain. Kalmado na ang pakiramdam at nagagalak dahil sa pagkawala ng nakakasindak na si Mr. Simon. Hindi rin nagtagal ang pagkakalma na yon sa biglaang pagdating ni Mr. Simon. Pasensya na po sir, matatapos ko na po ito. Sigurado po sa pagbabalik nyo ay maayos na po ang lahat. May kumpiyansang sambit ni Josh. Hindi naman siguro magiging abala sa'yo kung mauupo muna ako sa desk ko habang kumikilos ka. Opo naman sir. Mukhang isang desidido at maaasahang bata. Gusto mo bang dito magtagal sa hotel? May pagka-interes naman na tanong ni Mr. Simon. Nagawa din namang aminin kaagad ni Josh ang kanyang sitwasyon at pinagmulan. Gayon din ang kanyang naging kakulangan sa edukasyon. Sa tingin ni Josh ay magiging hadlang sa kanya sa dapat niyang tagumpay. Nagbitaw naman si Mr. Simon ng mga nakakapagpalakas ng loob na impormasyon kay Josh na alam niyang makakatulong dito ng labis. Nag-o-offer kami ng mga collaboration sa mga eskwelahan, training courses at universidad kung saan mo nais mag-aral. Pwede kang magtrabaho sa oras ng bakante mo sa eskwela at bayad pa rin ang bawat araw mo. Nang dahil sa pagkasabik sa kanyang nadinig ay nagawa agad tanggapin ni Josh ang alok ng walang pagdadalawang isip. Makalipas ang araw, gayon na nga ang nangyari kung saan nagawa na ni Josh makapag-aral habang sumasahod sa kanyang pagtatrabaho. Madalas din siyang kumustahin ni Elizabeth at Mr. Simon sa bawat pagkakataon. Ang lahat ay nagmistulang maayos nang mapaharap na naman si Josh sa malaking problema. Lumampas na ang araw ng kanyang deadline sa renta. Nagkataong 2 linggo pa bago niya makuha ang kanyang sasahurin. Agad niyang kinausap ang landlord pero ganap na siyang naging evicted. Wala naman siyang pamilya o kaibigan lamang na pwedeng malapitan. 2 linggong kinakailangan magtiis ni Josh sa kalsada para dito matulog at magpahinga. Sa dressing room na ng hotel na lang niya nagagawang matulog ng palihim sa oras na wala ng tao dahil wala na siyang uuwian pa. Sa 3 araw na nagdaan ay walang nakakita at nakaalam na kahit sino may kinalaman sa ginagawa ni Josh. Sa ika-4 na gabi ay may kamay na humipo sa braso ni Josh. Ito ay si Elizabeth. Bigla namang nagising ng may pag-aalala sa takot na baka mawalan siya ng trabaho. Bakit parang natatakot ka? May nakapagsabi sa akin na natutulog ka dito. Alam mo namang bawal yan. Masesisante ka niyan, sige ka. Agad naman napagdesisyonan ni Josh na aminin na kay Mr. Simon agad ang kanyang ginagawa kaysa ito pa mismo ang makahuli sa kanya. Nang mapaharap na si Josh ay una nang sinabi ni Mr. Simon na mali ang ginagawa nito at pwede siyang masisante. Isang bagay na labis na ikinalungkot ni Josh dahil kailangan niya ng pera. Naluluha namang ipinaliwanag ni Josh ang kanyang buong sitwasyon. Nauunawaan ko. Sasabihan ko ang aking sekretarya na maibigay agad sa iyo ang iyong sahod. Tanggapin mo na rin ang susing ito. Nararapat lamang sa iyo ang isa sa pinakamagandang kwarto dito sa hotel. Doon ka na muna matulog ngayong gabi. Habang wala ka pang matutuluyan ay maituturing ka dito bilang bisita. Pero sa oras ng trabaho ay isa kang empleyado. Hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat. Hindi na kailangan. Sambit naman ni Mr. Simon. Nang gabing yon ay sa hotel na natulog si Josh at nagpalipas ng gabi. Muli sa hindi katagalang panahon ay makakaharap na naman si Josh sa maraming pagsubok. Ito ay nang biglang dumating ang anak ni Mr. Simon na si Cesar. Si Cesar nagmamay-ari ng kwartong tinutuluyan ni Josh na wala nang ginawa kundi lustayin ang pera ng kanyang ama.
Ang pagdating niya ang magiging dahilan para mapalipat si Josh sa isang normal na kwarto. Ipinangatwiran naman ni Cesar kung bakit pinahintulutan nito ang mga empleyado na matulog. Sinagot naman ni Mr. Simon ang kanyang anak na mabait at masikap si Josh. Ikinatampo pa ni Cesar kung paanong binaliwala lamang siya ng kanyang ama habang panay ang pagtulong nito sa isang binatang hindi naman niya kaano-ano. Naging dahilan ito para mapag-initan ni Cesar si Josh kung saan madalas niya itong inuutusan ng mga bagay na hindi na nito responsibilidad pang gawin. Si Josh naman ay sumusunod na lamang ng walang pagrereklamo kahit papaglinisin siya ng kubeta, pagdidilig ng halaman at pagtimplahin ng kape. Isang beses nang inutusan ni Cesar si Josh na agad naman itong sinunod, dito na pagtanto ni Cesar kung bakit nagiging mabuti ang kanyang ama kay Josh. 2 taon na ang makalipas ay hindi na nakatira sa hotel si Josh nang dahil sa pagkagalante ni Mr. Simon sa kanya at kanyang pagsisikap ay nagkaroon na ng administratibong posisyon si Josh sa hotel at ganap nang nakapag-aral sa isang magandang universidad. Si Allison na lagi niyang nakakausap ang kanya na ring nakatuluyan kung saan naging romantiko at masaya ang kanilang pagsasama. Nagawa na ring magbago ni Cesar nang mapalapit ito ng gusto kay Josh kung saan nagawa ng kumilos ni Cesar na maging responsable kahit si Mr. Simon ay nagugulat sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak na tumutuwang sa kanilang mga kliyente at mga bisita. Naging maganda at maayos na ang buhay ni Josh. Nahiling niyang makita sana ng kanyang ina. Simula nang mailibing ito ay hindi pa niya ito nababalikan at labis niya na itong naiisip. Pero nagulat si Josh, hindi niya maabutan pa ang kanyang ina sa punto nito. Nang makausap ni Josh ang receptionist ay sinabi sa kanya nito na ganap nang nailipat ang kanyang ina. Ito ay labis niyang ikinagulat. Iniisip kung sino naman ang gagawa ng bagay na iyon nang hindi niya nalalaman. Bunga ng pagka-interes ay agad siyang dumako ng administrasyon para malaman ang taong naging dahilan sa paglipat ng kanyang ina at napag-alaman niyang ito ay walang iba kundi si Mr. Simon. Kaya naman agad niya itong pinuntahan para makausap. Bakit mo nagawa ito sa aking ina? Mahinahon naman na nagpaliwanag si Mr. Simon. Patawarin niyo ko sa biglaang pakikialam ko sa inyong buhay. Pero ito ay isang bagay na kinakailangan kong gawin. Bago ka pa man may panganak ay kilala ko na ang iyong ina at mahal namin ang isa't isa. Siya ang babaeng pinaka-espesyal sa puso ko hanggang sa dumating ang isang lalaki na naging dahilan kaya niya ako iniwan. Sinubukan kong gawin ang lahat para siya ay manatili pero walang nangyari. Sinikap kong maging matagumpay sa imperyong ito na aking itinatag pero nagawa pa rin niya akong ipagpalit. Makalipas ang 2 taon ay bumalik siya dala ang isang sanggol sa eksaktong edad kung kailan kami nagkahiwalay. Nung una'y nagdududa ako pero ang posibilidad ay sadyang mataas at kung may nakakaalam man ng katotohanan, yun ay walang iba kundi ang iyong ina. Simula noon ay sinubaybayan ko na ang iyong paglaki. Sa kasamaang palad ay iniwan din siya ng lalaki na ipinagpalit niya sa akin na naging dahilan ng iyong paghihirap. Ng mga panahong iyon ay ninais kong lumapit nang mapaglaanan kayo ng maganda at maayos na buhay. Pero mas pinili pa rin ng ina mo ang lalaking yun sa kabila ng pag-iwan niya sa inyo. Dito na nariwa sa isip ni Josh ang isang bagay na palaging sinasabi ng kanyang ina noon kung saan nagawa umano nitong maiiwas si Josh sa magandang buhay na nararapat sa kanya. Kung saan palagi nitong sinisisi ang kanyang sarili. Sinubukan din naman umano ni Simon na magbigay ng financial na tulong kay Josh noon at kanyang ina para sa medical nitong pangangailangan. Pero labis itong tinatanggihan noon ni Mrs. Miller hanggang sa nabalitaan na lamang niya ang kamatayan nito makalipas ang 4 na araw. Sa kabila umano ng bawat pagtanggi ay minahal pa rin ni Simon ang ina ni Josh at hindi na yun magbabago. At ang tulong na ginagawa ni Simon ngayon ay para na din makabawi sa matagal na panahong naging paghihirap ng kanyang anak na si Josh. Napag-alaman din ni Josh na si Cesar ay isang ampun lamang dahil hindi magawang magkaanak ng naging asawa ni Simon. Matapos maging malinaw ang buong katotohanan sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon na si Josh ng matatawag niyang ama at pamilya. Alam niyang hindi huli ang lahat para makabawi sa matagal na panahon nilang hindi napagsamahan. Alam niya rin na kung nakabantay lamang sa kanya ang kanyang ina sa bawat oras, ay masaya ito sa naging narating niya sa buhay.
at labis niya itong ipinagpapasalamat ng husto sa may kapal.